Magpakatatag ka. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 7, verses 40 to 53, and I read it for you. When they heard these words, some in the crowd said, "This is really the prophet." Others said, "This is the Messiah." But some asked, "Surely the Messiah does not come from Galilee, does he? Has not the scripture said that the Messiah is descended from David and comes from Bethlehem, the village where David lived?" So there was a division in the crowd because of him. Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. Then the temple police went back to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why did you not arrest him?" The police answered, "Never has anyone spoken like this." Then the Pharisees replied, "Surely you have not been deceived too, have you? Has any one of the authorities or of the Pharisees believed in him? But this crowd, which does not know the law, they are accursed." Nicodemus, who had gone to Jesus before and who was one of them, asked, "Our law does not judge people without first giving them a hearing to find out what they are doing, does it?" They replied, "Surely you are not also from Galilee, are you? Search and you will see that no prophet is to arise from Galilee." May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi tayo nauunawaan ng iba dahil ipinapalaganap natin ang pagmamahal at ang salita ng Diyos sa iba. Tinatawag tayong minsang mga hipokrito, tinatawag tayong mga nagmamagaling, o kaya naman boring ang paningin nila sa atin sapagkat daladala natin ang salita ng Diyos. Kung nararanasan mo ang mga panghuhusga at mga hindi pagkakasundo ng pananaw dahil ipinapalaganap mo si Jesus sa iba, hindi ka nalalayo sa paghahari ng Diyos. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, iba-iba na ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. May nagsasabing siya ay propeta, may nagsasabing siya ang Kristo, ang Mesiyas na darating, at marami ring nagsasabi na tsak hindi siya sapagkat naririto ang sinasabi ng banal na kasulatan ukol sa Mesiya. Nais nilang dakpin ang Panginoong Hesus. Nais nilang litisin ang Panginoong Hesus. Hindi na tugma-tugma ang mga sinasabi ng mga tao ukol kay Hesus. Pagdating sa usaping Panginoon o sa salita ng Diyos o sa simbahan, marami tayong maririnig na hindi pagkakatugma-tugma ng mga sinasabi. Maraming disagreements tayong makikita, lalo na kung ang pananaw ng Panginoong Hesus, ang katuruan ng Panginoon ay tumutuligsa sa makabago mga ideolohiya sa mundong ngayon. Nariyan ang mga mahalagang katuruan ng simbahan, ang katuruan ng Panginoong Hesus ukol sa iba't ibang aspeto at pangangalaga sa buhay na tinutuligsa ng mga makabagong ideolohiya na nagsilitawan. Ngunit magpakatatag ka. Bilang alagad ni Jesus, si Jesus ang katotohanan ng mundo. At ipalaganap natin ang katotohanan ito. Huwag kang panghinaan ng loob kapag mismong mga kaibigan mo ang tumutuligsa o lumalaban o sumusubok sa mga katuruan ng Panginoon. Sa bandang huli, ang ating pangarap ay magkaroon ng isang mundong mapayapa at ang mga bawat buhay ay may dignidad, may respetong natatanggap, kung papaanong plinano ito ng Diyos. Kaya ang payo sa lahat ng mga alagad ng Panginoon, magpakatatag. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan niyo pong magpakatatag kami
sa gitna ng mga batikos ng mga makabagong ideolohiya na nagsilitawan dahil lamang sa convenience o pag-iwas sa responsibilidad. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.